Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 17 ng Mayo. At ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 7:41 ng umaga. Araw po ngayon ng linggo dito sa Los Angeles. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa sinasabi ni Alan Peter Cayetano. Ay noon ko pa sana i-discuss ito pero ay ngayon na lang kasi maraming kaganapan na mas mahalaga Patungkol po dito sa sinabi niya na people doubted me but God, ayun po, hindi ba? Ginamit na naman yung Diyos But God, sabi niya, does not doubt me. Yan po ang sinabi ni Alan Peter Cayetano. People doubted me, but God, hindi ba? Ang hilig po sa ganun hindi ba? But God does not doubt me. Yun po ang sinabi niya. Ay, kinilabutan po ako dyan Opo. At ako, pag kinilabutan po ako, pag nakarinig po ako ng isang salita na kinilabutan ako, kuwan na yan parang alarm na sa akin yan na, ay tika muna, parang may mangyayari na hindi maganda. Parang ganun po. Kahit na kung minsan may nakikita ako na yung scenery, yung litrato, ganyan, o yung abot tanaw ko, pag inisip ko ng matindihan, parang may mangyayari at nangyayari nga. Oo. Ilang bisis na yan Aywan ko lang kung mayroon akong mayroon akong yung propesya na hindi ko naman hinihiling. Ang hinihiling ko po sa Panginoon ay bigyan po ako ng wisdom. Iba po kasi ang ang propesya. At yung iba naman sa healing, ganyan. Ako ang hinihiling ko po yung wisdom. Pag nakarinig ako ng isang salita, alam ko may alarm na kuwan sa akin Parang tunog yan ng alarm. Ano po ang sinabi niya? People doubted me, but God, hindi ba? Ganun po but God does not doubt me. Yan po ang sinabi ni Alan Peter Cayetano, ay ididebunk po natin yan. Ididebunk po natin. Kasi nga, hindi maidebunk nung iba, kasi wala silang mga Bible verse Yan po ang problema dyan. Kaya kung napakinggan nila, ay madali silang madala o makumbinsi o maimpluwensahan. Ay sa demonyo po yan, ganyan Opo, sa demonyo po yan. Kasi nga, ay do not use the word or the name of God in vain. Ay kung saan-saan niya ginagamit. Hindi ba? Kung kahit ano pwede nang gamitin ang Diyos o ang salita ng Diyos ay sa demonyo po 'yan. Nanggagaling po sa demonyo. Opo. Ngayon ay ang problema kasi diyan ay feeling righteous o act of self-righteousness. At yan po ang problema ng mga Pariseo noon kasi inaakala nila na sila ang righteous. Pero nung ininterpret ni Jesus Christ ang mga batas, yung lahat ng batas na naisulat doon sa Old Testament, kaya niyang i-interpret at iniisa-isa niya yan. Ngayon, mali ngayon ang interpretation ng mga Pariseo. Lahat po yan ininterpret ni Jesus Christ.
na may tao na lumalapit sa kanya at tinatanong at pinapaliwanag niya. May nakadebate po ako ng na noon, nung nagtuturo ako sa university, ay magaling yun kasi anak siya ng pastor at nag-aaral talaga ng Biblia. Hindi naman siya pastor, pero anak siya ng pastor. At kilalang kilala yun, dumidebate yun nung high school pa siya. Dumidebate, declaimer, ganyan, o nagsusulat doon sa nila. Kilala nung kapatid ko na teacher matalino yun. Matalino yan. Bata sa akin ng siguro mahigit 10 taon. Ngayon ay nagdebate kami. Ay lahat po kako ng ang sabi ko sa kanya, lahat ng mga yung Old Testament, ininterpret kako yan ni Jesus Christ. Ano? Sabi niya, ay lahat yan kako. Basta tinanong siya, pinapaliwanag niya. Kaya, revise na kako yan. Revise. Kasi ang pinagtalunan namin, hindi raw nababago yung kako, hindi nababago yun. Pero yung interpretation, pinaliwanag na mismo ni Jesus Christ yan Katulad kako sa marriage, yung divorce. Ang sabi ni Jesus Christ, yun lang titigan mo kanya yung babae na hindi mo asawa, na pag nasaan mo yan, kasalanan yan in your heart. Hindi ba? Doon sa divorce at saka dyan sa marital infidelity yung adultery. Pagdating kako sa Sabbath day, anong sabi ni Jesus Christ? Ay kasi kinakasuhan siya Yun ang kaso sa kanya If this man is from God, why he work in Sabbath day? Ay nirevise siya. Sabi niya, ay ito kanyang tao itong tao na ito ay hindi makalakad ng 40 years. Dahil yung blind pala, yung born blind. Hindi siya makakita 40 years. Ngayon, kung pagalingin ko siya, ano ba kanya ang mas mahalaga? Ang gumawa ako ng mabuti sa Sabat? Ayun lang hindi ba? Pwedeng gumawa ng mabuti sa Sabat. Ni-revise niya. Kasi ang interpretation ng mga Parisiyo ay walang magtatrabaho sa Sabat. Ni-revise niya yan. Pero hindi naman sinabi na gano'n na walang magtatrabaho sa Sabat. Ang unang definition po ay, kaya nga po ganyan kay Alan Peter na re-revise Ang unang sinabi po, remember Sabbath to make it holy. Yun po ang sinabi. Pero ay ininterpret nga walang magtatrabaho sa Sabbath. Ay hindi naman gano'n Kaya nga po, kung minsan nadadala yung mga tao. Kasi hindi pinag-aaralan ano ba? Ano pa? Yung do not murder. Ay ang sabi ni Jesus Christ, ay yun lang mapuot ka sa kapwa mo without any reason. Hindi ba? Walang reason, napupuot ka. Ang murder nag-uumpisa kanya sa heart. Nagkakasala ka na. Ayun po lahat po yan ay inexplain niya. Ay puntahan natin ngayon ito dito ito si Alan Peter Cayetano. Mahilig kasi na mag-Bible verse Pero kung ang makarinig niyan ay yung mga tao na nagbabasa talaga o nag-aaral o inaaral yung mga kaya nga ako magaling po ako magkuhan ng salita Kasi yung isang Bible verse, pwede naming palitan yan ng iba't ibang salita. At bakit namin ginagawa? Kasi nga doon sa translation iba't ibang translation, iba't ibang salita na ginagamit nila. Kaya nga, magaling kami ngayon na humanap, ay bakit niya binago yung salita?
Ayan po, hindi ba? O, magaling ako, mabilis kong tignan kung mali yung word. Pero actually, hindi mali eh. Kaya lang nadidilute ang meaning. Opo, nadidilute kasi nga ay pinapalitan eh. Tignan mo lang yung ginawa niya na nag-propose siya na riman, hindi ba? Riman. Oh, riman. Ang ibig sabihin nun ay ibalik sa kanila para i-verify natin kung ano yan. Ayun po ang riman eh. Oh, hindi ba? Na parang tama nga, hindi ba? Ay pero wala po sa konstitusyon yan. Pag natanggap nila, ay mag-umpisa na sila. Ay pero nga dinili-dili. Ayan po eh, ganyan po ang evil eh. At yung time frame po doon, yung time frame, pag nakakuha sila, halimbawa, 72 hours, hindi ba? O, ayun na, magtatrabaho na ang evil dyan. Babaguhin na naman afterward. Parang ganun sa ginawa nila kay Bato de la Rosa, hindi ba? Ay, tika muna, sabi nila, custodial yan. O, ibigay mo sa amin ang custody niyan. O, wag na yung protective custody kasi wala naman talaga yan eh. Wala naman sa konstitusyon yan eh. Custodian na lang. Oh, ay after a few days, 13, iba nang sinasabi niya, hindi ba? Ay, wala namang kanyang court order ah. Oh, walang local court. Ayan po eh. Kaya nga, wala lang naniniwala dito eh, hindi ba? Nag-apply siya ng custodian of the most wanted man, hindi ba? At pinaboran siya, pero wala sa batas siya na gentleman's agreement po yan. Gentleman's agreement. Pero hindi niya ino-honor eh. Hindi ba? Paano ka magtitiwala dyan? Oh, hindi niya ino-honor. Parang si Kwal lang po yan eh. Si Robin Hood Padilla. Sinubaybayan ko yung kaso niya noon. Nakabundol pala yan ng bindor sa Angeles City, Pampanga. Nakabundol siya. Aywan ko lang kung magbabalot. Hinabol siya ng mga tao at ng mga pulis. Hinabol siya. Ay nung binuksan yung hood niya, binuksan yung yung likod ng compartment niya ng kotse niya eh. Nakita ang matataas na kalibre ng baril. Doon siya nakasuhan. Ay pero ang nilalakad ko po dito, nabundol niya ay bakit tatakbuhan niya? Dapat dalhin niya sa ospital. Hindi ba? O bayaran niya. Hindi ba? O bayaran niya yung balot. O kung ano man yan. O. Ay ako nakabundol nga ako eh. 2 beses ako nakabundol eh. Binabayaran ko yung nabundol ko ah. Hindi ako umaalis. Magkano ba yung kako? Sir, bigyan mo na ako kanya ng 500. I-repair ko na yan, sabi niya. O sige kako, ito na. Ganon yan. O. Kasi kwan lang eh, ang nabundol ko yung kwan doon sa likod ng kwan eh, jeepney. Yung parang mga bumper doon. Okay yan sir, ipakuan ko yan, ipatuwid ko lang, sabi niya. Bigyan mo lang ko ng 500, sabi niya. Hindi ko tinakbuhan. Oh. Bumabagyo pa yun ha, umuulan-ulan. Oh. Bumabagyo talaga. Namatayan ako ng owner. Oh, dahil nga yung nabasa yung mga spark plug eh. Kasi nga pumasok yung tubig eh. Kaya huminto. Ay pag huminto pala ang owner type, yung hydrovac, wala ka ng preno. Ay sumalpok ako doon sa jeep. Oh. Bumaba na mga pasahero, hindi ba? Ay sika ko ba? Iba pala yun, iba. 2 yung kuwang ko eh. Malaki ang binayad ko doon sa isang jeep na bumaba na yung mga pasahero. Binayaran ko pati yung yung araw, pati yung pag-repair. Oh, mahigit. Aywan ko, 2,000 ata ang binayad ko yun. Sa Novaliches naman yun. Yung isa dito sa Tarlac eh. Oh. Pero parehas na bumabagyo yan, parehas. Ngayon ay ito nga isishare ko lang po sa inyo kung kiniklaim ni
Alan Peter Cayetano na yung Diyos ay hindi nagdadoubt sa kanya, ito po ang tanong ko sa kanya, at pinili ko po ito Isaiah 40 verse 13, who has directed the Spirit of the Lord? Ayan po, sino ang nagdadirect ng Espiritu ng Diyos? Or as His counselor has taught him. Sino ang counsel ng Diyos? Sino ang tagapayo niya? O sino ang nagtuturo sa kanya? Yan po ang sinasabi ni Isaiah. Sino ang nagdadirect ng Spirit ng Diyos? Yan po ang katanungan, bakit kiniklaim ito ni Alan Peter Cayetano na hindi raw nagdadoubt sa kanya ang Panginoon? Ngayon, ay ito nga ang tanong dyan who has directed the Spirit of the Lord? Or as His counselor, tagapayo, has taught him, na yung tagapayo niya ay tinuturuan siya. Hindi ba? Sigurado ba ang ibig kong sabihin, sigurado ba si Alan Peter Cayetano na hindi nagdadoubt sa kanya ang Panginoon? Ay ayan po hindi ba? Ay yung nga lang hindi nila pagsunod sa international law o order o court decision, ay hindi na po i-honor ng Diyos yan Kasi ang sabi ng Diyos, obey governing authority. Ang ICC po is a governing authority. At diniscuss ko na dito, sa hierarchy, mas mataas yan. Sa hierarchy ng authority. Mas mataas yan kasi halos 200 na bansa ang nagbuo niyan o sumusuporta dyan o nagko-contribute para panatilihin yan. Mataas po ang hierarchy yan sa authority. Ngayon ay ayaw nila. Nilalabanan nila ang authority na inalaw ng Diyos, allowed by Diyos. Ang nakasulat po ay established by God. Pero ako hindi ko ginagamit ang established kasi nga ay pwede naman na i-establish ng tao yan, ayaw ng Diyos. Pero pinagbibigyan lang. Katulad yang nanalo si Robin Hood Padilla sa senador as number 1 senator, palagay ko yan ay dinaya lang nila dahil nga ang bumibilang ay vote counting machine. Pero dinaya yan kasi nga ang nagpadala lang ng boto ay iisang computer. Locally connected pa doon sa ang nagpadala ng boto sa Comelec server ay locally connected. Ibig sabihin privately connected. Ibig sabihin yan ay hindi dumadaan sa highway ng internet. Diretso na. Dinaya nila yan. At iisa pa. 192.168.0.2. Ibig sabihin, number 2 computer doon sa, kung may 100 computer sa Comelec, number 2 computer ang nagpadala ng boto. Paano nangyari yan? Ay dinaya nga nila hanggang ngayon hindi masagot yan ni George Irwin Garcia. Bakit inalaw ng Panginoon? Ay simpre iaalaw yan iaalaw yan kasi pero sisingilin sila dyan. Hindi ba? Sisingilin po ng Panginoon ang gumawa niyan at ang nakikita ko po ang gumawa niyan ay si Duterte. Kaya nga ito si Sara Duterte, alam nila na hindi mananalo Alam nila yan hindi mananalo. Pero pinapanalo nila, pero may agreement yan. Palagay ko lang na after 3 years, ibibigay na kay Sara. Kaya nung hindi maibigay, pupugutan niya ng ulo naman. Hindi ba? Ayan po Bakit pupugutan mo ng ulo ang presidente? Yan po ang katanungan ko ano bang kasalanan yan?
ay hindi nila masabi kasi nga ay pero palagay ko sasabihin din yan later on, a day before siguro ng 2028. 2028 eleksyon na, ay ano kung malaman nila na dinaya namin yan, tapos na, hindi ba? At wala nang wala nang mag-i-impeach, wala na rin magkukumpin kasi nga patapos na Yan ang ini-expect ko dyan na later on sa 2028, aaminin nila na dinaya lang nila yan. Kaya nga, pupugutan ng ulo hindi ba? Ikaw, tanungin ko po kayo, bakit pupugot ka ng ulo? Kung hindi ka inargabyado, kung hindi ka niloko, parang mag-asawa lang yan Hindi ba? Sa mag-asawa, tinitignan ng pulis, bakit pinatay ito? Ang isang angle dyan, love triangle. Niloko hindi ba? Niloko niya, di papatayin niya. Ganun lang po yan May kasunduan, may usapan na hindi magtataksil, may usapan na ibibigay, hindi ba? Ibibigay ang term sharing. Palagay ko lang, pero bihira po ako magkamali Bihira. Okay, Romans 11 verse 34. Ay bibilisan ko na, wala na akong oras Who has known the mind of the Lord? Or who has been His counselor? Parang inulit lang, hindi ba? Ganun po ang Biblia Makikita mo kay Isaiah, makikita mo rin sa Romans, yung sulat ni Paul sa mga Romans. Parang ang kinopya lang Hindi ba? Ano ang sulat ni Paul? Who has known the mind of the Lord, or who has been His counselor? Sino ba ang nakakaalam ng kaisipan ng Panginoon o ng Diyos? O sino ba yung yung nagpapayo sa kanya o tagapayo niya? Ay kayo na po ang sumagot dyan, hindi ba? 1 Corinthians 2:8. At si Paul na naman ang sumulat ito. At parang inulit lang. Inulit lang hindi ba? Pero iba ang pagkasulat. Kaya nga, kinupya ko ito At sinasabi ko po sa inyo, kung magbibigay lang ako sa inyo ng ganitong mga verse, kaya kong magbigay ng mga 100. Opo, halos ganyan ang sinasabi. Pero pinipili ko lang ang 3 na parang magkakaiba, pero iisa ang sinasabi. 1 Corinthians 2:16. For who has known the mind of the Lord so as to instruct Him? Sino ba ang nakakaalam ng kaisipan ng Diyos para bigyan niya ng instruction ang Diyos? Hindi ba? Pumasok dito sino ang nag-i-instruct sa Diyos. Kaya itong sinasabi ni Alan Peter Cayetano na people doubted me, but God, hindi ba, does not doubt me, ay parang binibigyan niya ng instruction ang Diyos dyan, hindi ba? Hindi ba? Ay sino nga ang advisor ng Diyos o sino ang nagbibigay ng instruction sa Diyos? Yan po ang tanong ko. But we have the mind of Christ. Pero hindi ko na i-discuss ito mahabang discussion ito We have the mind of Christ. Dito po ay Christ ang sinabi dito, Messiah yan. We have the mind of the Messiah. Hindi sinabi na we have the mind of the Lord or we have the mind of God. Hindi sinabi. Kasi hindi mo nga kayang arukin yan Hindi nga natin kilala ang Diyos Pero iprinisinta nung Messiah. At yun ang nakita ng mga tao, yung Messiah nga, si Kristo. Kaya dun ka mananalig. Ay ang kaso naman ang mga tao, hindi naman nakikinig kay Kristo Dahil busy, hindi ba? Dahil mayaman sila. Ayaw nila yan. Mas nagtitiwala sila sa pera. Na yun naman ang sinasabi ng demonyo sa kanila. Ang demonyo sinasabi, sige magpayaman ka. Anak, magpayaman ka anak, para hindi ka madihado. Ayan po ang sinasabi ng demonyo. Kaya nagpapayaman. Hindi ba?
naiimpluwensyahan sila ng demonyo. Ay samantalang sinabi na ni Jesus Christ na do not lay up for yourselves treasures on earth. Mga ginto, hindi ba? Mga bank account, hindi ba? Hindi tayo matatapos kung iisa-isahin ko dito. Pero ang sabi dito, but we have the mind of Christ. Kasi nga si Kristo yung napakinggan, yung physically na nakita. At yun ang nagsalita. In-explain niya ano yan. Ano ba yung mga requirement? Ano ba yung interpretation ng batas? Ayan po. Kaya nga, pwede niyang sabihin, we have the mind of Christ. Ayan po. Ay ito si Alan. Ay bakit sinasabi niya na God does not doubt me? Ay palalo po yan ganyan. Sinasangkalan ang Diyos. Kasi God ang ginamit niya Ay dito, we have the mind of Christ. Hanggang doon lang sa pagkamisaya. Kasi yun ang narinig. Yun ang nakasama nila sa pagkain. Hindi ba? Ay ito si John Vic Remulla naman pupunta ng Senado, makikikain Paano mong mahuhuli yan? Hindi ba? Hindi ginawa ni General Torian. Kasi kung ginawa ni General Torian na pumasok siya doon sa compound ng QOGC at binigyan siya ng mga inihaw dyan o mga pagkain dyan at kumain siya, hindi mahuhuli. Kasi may mga babae na magsisilbi na magaganda dyan Hindi ba? Ay ito si John Vic Remulla, pumunta doon, kumain. Ay wala na yan. Ang ibig sabihin po, sa Biblia po, pag kumakain ka sa harapan ng mga tao, ay kasama ka nila. Sa Biblia po pero dyan sa ating kasi maraming nakikikain ay simple, wala nang makain yung ibang tao kaya nag-gate crusher ang tawag dyan. Kahit hindi inimbitahan, kumakain. Ayan po pero dapat sensitibo dyan. Dapat sensitibo dyan si Robin Hood Padilla at saka si John Vic Remulla. Dapat sensitibo sila. Bakit? Marami na pong tao na 2 bisis na lang kumakain. Tapos ipapublish nyo pa na ganyan, kumakain lang kayo sa Senado. Dapat kumain kayo sa bahay nyo. Hindi ba? Yan po ang sinabi ng Biblia. Bakit? Wala ba kayong mga bahay? Bakit kakain kayo sa simbahan? Hindi ba? Para, aywan ko, mabuti sana kung aalokin mo yung katabi mo. Sabi ng Biblia po huwag kayong kakain sa simbahan. At ito nga bakit kakain si John Vic Remulla dyan sa Senado? Hindi ba? Hayaan mo na lang si Robin Hood Padilla na magkakain dyan. Ayan po ang ibig sabihin yan ay kasama ka na nila. You prepare a table for me in the presence of my enemy. Kaaway nyo na ang tao. Kaaway nyo na. Kasi sumama ka na dun sa 13 Judas. At isa na dyan si Alan Peter Cayetano. Bakit sasabihin ngayon ni Alan Peter Cayetano na ang Diyos daw ay hindi nagdadoubt sa kanya? Ay ang tao ay inaakala na kayong mga Judas, hindi ba? Kung tawagin kayo ay 13 Judas. Hindi po ako mga tao po Pero ako ay ganyan na rin ang pakiramdam ko. Bakit? Ay hindi niya nga sinusunod yung pakiusap niya Nakiusap siya na siya ang custodian. Custodian, pinayagan siya. Ay dapat hindi niya palayain. Ay pinalaya nila ni Robin Hood Padilla. Adi, kalukuhan na yan, hindi ba? Walang isang salita. Marami nagsasabi, binabai. Hindi ba? Ay kung binabai sa bagay po, ako hindi naman ako nagagalit sa mga binabai. At marami akong kaibigan na binabai at ginagalang ko sila. Pero sa ganyan naku po, ayun na ang tawag sa kanya, hindi ba? Ay tapos kung i-discuss ko po itong topic na binabai at kukunin ko yung Biblia, ay patutunayan ko na talagang grabe po yan.
Opo, yung mga ganyan, grabe. Ay, pero wala tayong oras hindi ba? O, grabe po yan. Ay, ito na nga, ginagamit niya ang Diyos, o ginagamit niya ang pangalan ng Diyos, o ginagamit niya ang natutunan niya sa Biblia para lituhin ang mga tao. Nililito niya Pero hindi na po maikaila yan. Kasi nga ang mga tao ay nagsasaliksik. At isang pindot lang yan, naandun na Isang pindot lang yan na isishare na yung mga impormasyon, hindi ba? We are under attack, hindi ba? The Senate is under attack. Ay, papaboran ka ba ng Diyos dyan? Nakalukuhan yan, hindi ba? Sino nag-attack sa inyo? Wala. Hindi ba? Ay, yan nga, ginagawa-gawa nila at hindi ka papaboran ng Diyos yan. Ayan po, ang sinisir ko sa inyo, at bago po ako mag-umpisa, mga kababayan, mga minamahal, ay hinihiling ko po sa Panginoon, nagdadasal po ako na sa ating pagkikinig ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. Hindi po sa wisdom ko kung hindi isinisir ko lang po sa inyo. Pero nasa sa inyo kung maniwala po kayo sa akin. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyo at salamat po sa inyong pagkikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.